Is i-share ko lang yung aking kaalaman tungkol sa pag-operate ng isang heavy unit kung tawagin. Heavy na rin to kasi trailer. So ito yung ibabiyahe ko, yan. Ito semento yan eh. Ito ngayon ang ibabiyahe ko, walang laman. So yung mga unit namin dito, bali 6 na trailer yan. Isang tractor lang ang ginagamit ko dyan. Ngayon, i-share ko sa inyo ito, biyaheng Jeddah naman yan. Ito man ang pangarga ko sa mga buhangin at saka graba. Ito box. Ito yung aking tractor unit. Unang-una siyempre check mo yung kanyang tubig at saka langis. Bali ang pinakanlock niya na dito sa lalim, hatakin nyo lang. Ayan, hatakin, dalawa yan, hatak, bubukan na yan. Check mo yung tubig niya andito. So kulang sa tubig yan. Ayan, kulang sa tubig yan. Okay, lalagyan yan, dagdagan mo mga kalahati. Then yung langis niya, okay naman yan kasi na-check ko na yan kahapon. Importante tubig at saka langis. Then yung fluid, check mo din yan, medyo okay, medyo hipuin mo siya doon. Okay, lahat okay siya. Then sarado mo na siya. And then nandito ko na rin lang sa baba. Bago ka umakyat doon sa taas, check mo na rin yung gulong niya. Sa madaling salita, ikutin mo yung iyong unit, check mo sila lahat, yung mga connector. Ito yung supply, yung kulay dilaw, supply, balik kanan yan, kanan, supply ng hangin. Yung kulay dilaw na isa, kasi dapat ito ano to pula, so nilagay ko lang nung nakapunta ko ng Jeddah, nasiraan ako yung isang yung control naman yon, yung isang supply na yon, puntang hangin. Mamaya makikita niyo yan. Siyempre yung kanyang gulong okay naman. Check ko na rin yan. Ito yung nagko-connect para doon. Pag inatras ko yan, connect na yan. May lock yun doon, may lock. Fifth wheel kung tawagin. Yan. Isipin nyo guys, yung napakaliit lang, halos sa 2 daliri ko lang nakalock doon, pero hinahatak niya ilan. Kaya niyang hatakin ang 60 tons. Isipin nyo yun. Or pwede pang mas mataas pa ron, pero dito allowed lang sa 30 tons. Hulihin ka na sa timbangin pag lumampas doon. Depende sa papilis ng iyong unit. So sa taas tayo. Ayan, medyo makalat yung aking unit. Dito yung switch engine niya sa bandang kanan. Ayan. Okay. Ayan. Pag open ng ganyan, huwag mong diretsuhin. May lumalagatik dyan. Ayan. Pag ganyan na siya, kikita mo sa dashboard mo, complete na siya dyan. Pwede mo sa start. Pag start mo ng ganyan, wag mong gagalawin, ha? Sarado natin. Huwag mo nga apakan yung silinyador. Ayan, huwag mo nga apakan. Hayaan mo lang yung makina na uminit sa sarili niyang andar.
Yan tumutunog na yan. Kita nyo yung dalawang yan. Hangin yan. Kailangan yan nasa gitna. Ibig sabihin nun, full na siya, full. Ayan. Full na siya. Ayan. Hindi mawawala yun hanggat hindi na full. Kaya lang, pinindot ko na to. Kasi maingay. Ayan. Ayan, diba? O, tumunog ulit siya. Ayan yung mga warning. Ayan, isa na lang, oh. Hangin yan, hangin. Okay. Ito namang unit ko is sinishare ko lang kasi nasa 5 years ko nitong hawak, kaya kahit pa paano meron akong idea na pwedeng ma-share ko sa mga hindi pa nakakahawak ng ganitong unit. Ang unit ko is Bulbo model 2008, Bulbo 420. Ayan, Arba Asrin kung tawagin. Ayan, medyo nagkakalaman na yung hangin niya kaya nawala yung tunog. So ito, kailangan ito medyo umangat ang konti. Ayan, ito naman yung sa langis niya sa makina, yung turbo. Ayan, turbo. RPM niya. RPM ito naman sa speedometer niya. Ayan. So kompleto pa siya. Yung lang yung aking diesel is kailangan ko na magpa-diesel na. Okay, share ko lang sa inyo pag mula nang ini-start nyo ang makina, pinakamadali bago ninyo patakbuhin ang unit is 10 minutes. 10 minutes. Okay? Bakit? Para yung circulation ng langis niya sa makina is mapunta muna doon sa tinatawag na turbo. Kasi kung patakbuhin mo kaagad-agad, actually pwede mo na patakbuhin kasi may hangin na eh. Kasi pag walang hangin yan, lahat nakalak yan. Katulad itong tumutunog nito, nakalak yan. Ibig sabihin pag nakalak yan, kulang pa sa hangin, no? Ngayon, pag okay na yung hangin niya, full na, pwede ito, ipopost mo yan, isang brake ano rin yan, ha, post button na yan, para sa pulley brake yan. Okay, pag nawawala ng hangin, ito yung tumutunog yan, yan, pag nawawala ng hangin, umuusli yan. Ibig sabihin naka full brake na lahat ng gulong mo kasi walang hangin. So ngayon may hangin na siya, pwede mo siyang igagamihan, no? Pag nakagano na siya, off na, pwede na siyang tumakbo. Pero hindi pa lang yun, ha. Ayun, sinasabi ko nga sa kanina sa inyo guys, itutuloy ko lang kung bakit 10 minutes pataas dapat na nakaandar ang inyong unit bago ninyo patakbuhin. Kasi nga dapat nga may dumaloy ng langis sa loob ng turbo. Kasi kung pinatakbo ninyo yan at walang langis pa masyado doon sa turbo, maaaring masira ang turbo ninyo. Ikalawa, makina, yung mga gear, yung mga piston. Kasi kailangan na nagala muna o na daluyan ng langis ang lahat ng mga gear dyan sa loob ng makina para smooth at hindi delikado, hindi masira. Okay? Kung sa tao, warm up, kailangan i-warm up mo muna ang iyong katawan bago ka magbuhat o ano mang gagawin mo sa araw-araw. Okay, dito na tayo sa pag-operate ng ngayon ituturo ko muna yung sa ilaw muna. Kung sa gabi, andito ang switch ng mga ilaw, bandang kaliwa siya. Pag nakaupo na rito sa drive seat dito. Okay, ito ilaw isa, ayan, yun yung mga park light. Okay, pag pinihit mo pang isa,
Ayan na yung may headlight ka na, kompleto na yan. Then andito naman yung high and low. Ito, alam niyo na rin yan. High, pag pinindot mong isa, mataas ang ilaw mo ron. Okay? Then hazard, alam niyo naman yan. And pangpalinaw ng dashboard, ayan, nakita nyo. Ayan, pero nakakasilaw yan. Okay. Ngayon, andito na rin lang tayo sa side na to. Adjust ng side mirror. Ito. Kaliwa, pindutin mo, tapos i-adjust mo ngayon. For example, pinindot ko. Tingnan mo yung aking side mirror. Ayan, gumagalaw siya. Ayan. 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 Ginaganito ko yan, no? Ayan, no? Ayan, no? Ayan. Left, right. Left, right. Okay? Pindutin mo rin. Ganun din sa kanan. Pindutin mo siya. Ganun din ang pag-adjust doon. Okay? Then, lock sa kaliwa at sa kanan. Pinto. Hindi ka na pupunta ron para i-lock. Yun yung lock na yun. Yun yung lock. Dito na lang siya i-operate. Down. Ito naman sa window niya. Power window. Up. Down. Up. Ayun yung amo ko. And ito na yung pinakang lock niya. Pintuan. Ayan, lock. Okay. Ito yung sinasabi ko sa inyo na meron pang isang fully brake. Parang handbrake. Kalso kung tawagin. Ito, kalso. Pag yan ay hinatak mo to, itong button na to, tapos itaas mo siya, yan, ready to go na yan. Natanggal na yung kalso. So itong tatandaan niyo pag paparking kayo lagi. Pag kayo ay pupunta ng tindahan, minsan nakakalimutan ng ibang driver yan. Lagi nyo yung handbrake. Kung tawagin dyan is maxi. Maxi yan, maxi. Maxi. Okay. Ngayon, ano ba to? Ito naman yung sinasabi na trailer brake. Ganyan. Gumaganyan. Hindi mo basta-basta yung gagamitin. Kasi bakit? Depende sa situation. Kung madulas, alam mo yan, medyo mabigat ang inyong karga, ang apply niyan, hindi basta-basta. Pag may karga ako, i-demo ko sa inyo yan. Itong trailer brake kung tawagin. Okay? Ngayon, andito na rin yung switch ng aircon. Ayan. 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 Aircon. Para sa aircon yan. Okay? Ito naman yung dual differential naman to. Ayan. Ganyan. Ito naman yung aking television. Ayan. Sa taas niyan, andyan yung computer box. Dito, importante yan, computer box. So, andito na rin tayo, nakaupo na rin lang ako dito. Ano ba to? Manubila yan, ha? Ayan, oh. Ano ba to? Ito yung kung tawagin ay exhaust. Kung mabilis ka, galing ka sa rektahan, exhaust mo siya. Mayroon niyang bilang 1, 1, kikita mo ron, automatic. Yun yung nakikita. Ayan, gagalawin ko yan. Automatic. Binaba ko ulit. Nakalagay 1, 2, 3. O, tatlo yun. Malakas na exhaust na yan. Pero pag isisit mo sa automatic yan, ibig sabihin yan na steady lang yan. Ito yung ginawa ko na 1, 2, 3. Exhaust yan. Halos tumigil ng makina naman yan. Medyo dapat may konti kang kaalaman o dapat alam mo kung paano gamitin to. Kasi hindi basta-basta na gamitin to. Nakakasira din to ng makina. Kasi pinipigilan niya yung parang yung bibig mo o yung ilong mo. O, di ba? Yun, ganun yun. Pampabagal din yan. Okay? Kailangan marunong kang gumamit ng exhaust combination ng trailer brake. Ayan, kailangan
alam mo kung paano gamitin yung dalawang yung exhaust at trailer brake. Dapat ano siya, magkaibigan sila. Hindi laging ito, hindi laging to. Lalo na mabigat ang karga mo, no? Then, andito na yung sa wiper natin. Alam nyo na yan, wiper pag umuulan. Baba. O, hindi ko lang pwede gawin ngayon kasi walang ulan. Then, example, isisit ko yung computer ko, Pindot ako dito. Ayun, kita mo, nag-iba yan. Ayan. Okay. Andiyan, magsit ako ng oras. Ayan, Ayan. Ayan, dyan yan. Ayan, kung ano yung gusto ko, diba? Ayan, dito yun. Ayan, Ayan, sisit ko yan. Ayan. Dito yan. Doon yan sa dashboard. Pwede yan. Sa computer to. Yan. Display. Alam yan. Okay. Alam mo na to. Sa mga wiper, sit ng computer, and adjust. Dito bandang kanan yan, Dito tayo sa bandang kaliwa. Ano ba yung nasa bandang kaliwa na yan? Ayan. Ito naman. Andito naman yung adjust, yung high and low. Taas baba, taas baba. Ano to? Mayroon din bilang dyan na 0, R1, R2, on, off, on, off. Okay, for example, tinatamad na ako. Ngalay na yung aking kanang hita sa pagpindot-pindot yung pagtapak-tapak niya, no? Dito, ngayon, nasa rektahan ka, for example, 300 kilometers na tuwid na daan, or straight lang, o kunting liko lang. Tinatamad ka na. Ang gagawin mo, kung gusto mo ang takbo mo ay 100, nakapix ka lang sa 100, i-on mo to. On. Ayun, di ba? Commander ng nagalit ang makina niya. Off. Ayan, yan po. Pag ini-on mo yan, tapos meron ditong pindutan sa dulo niyan, isisit mo siya sa 100. Kailangan na papaluin mo muna ng mga 100, tapos pindutin mo dito sa pagka-on mo, pindutin mo rito sa forward para nakapik siyang 100 ang takbo mo kahit hindi mo na tapakan ng silinyador mo. Yan yun, sinit mo siya. O di, ayahay ka, pwede kang mag-exercise dito sa loob ng sasakyan, pero hawak ko pa rin manubila. Hawak ko pa rin manubila. Okay, kaya kung medyo liko-liko na ang daan, pwede mo siyang ibalik, i-off. Yan, i-off mo siya. Okay? Ngayon, bakit samantalahin ko na, nandito na rin ako sa drive. Ito ang baba. Bakit 1, 2, 3, 4? Bakit apat ang pedal? Tanong mo, pwede nyo itanong diyan. Okay. Dahil yung pedal na yan, hindi yan, yung iba, ang sabi ro, pampabilis yan or ano man, natatawa na lang ako minsan. Siyempre, isi-share ko na rin sa inyo. Pag inapakan nyo yan, yung pinakang sagad sa kaliwa na pedal, pag inapakan mong ganyan, okay, sagad na apak, ito ang purpose nyan. Ayun, adjust ng manubila. Pag mataba ka, yung tiyan mo hindi tumatama dito or tumatama, i-adjust mo siya. Ako, natural sa akin. Okay. Flat naman yung aking stomach. So, ganun lang. Then, ito, busina. Ituro ko na sa inyo siguro yan. And, ano pa ba ang pwede kong ma-share sa inyo? Then, ito pala. Ito sa cambio. Ayan. Ito. Para mamaya, pag ako may time pa habang nagdadrive ako, ituturo ko sa inyo. Ang permira nito is, ayun nakalagay, pataas. Yan. Pataas yan.
Permira yan, ha. Lagay ko sa neutral. Dun sa likod niyan, sa medyo harap, ito nakikita nyo yan, splitter na yan. Yun, lumagatok sa may transmission. High yun, high. Pero dapat tayo ay nasa baba, nasa low. Kasi bakit? Pag nasa low yan, pag nasa baba itong splitter na to, ibig sabihin gagana ang gear mo sa Permira segunda, pababa. Ayan o, Permira neutral, segunda. Okay, neutral. Pitik mo ng konti sa kanan, tercera. Okay, tercera siya, nakababa. Oh, yan, nakababa. Nakababa siya. Pag itinaas ko yan, pak, kakambyo ako ng kwarta, balik ako sa lugar ng Primera, inilagay ko siyang ganon, pataas, kwarta na yon. Kwarta, quinta, neutral, pitik sa kanan, sixta. Ayun, sixta. Sixta siya dahil nandito sa taas. Okay, ulitin natin. Neutral ako, neutral. Nakapak ako sa clutch, no? Pag nakataas to, ibig sabihin, yung kulay puti, linya sa taas, high gear na yan. O yan yung nasasakop ng gear ng mula 4 hanggang 6. Okay? Pag ito ay binaba ko, pak, lumagatak. Ang naandyan lang sa lugar na yan, Permira, segunda, may mga itim, linya ng itim sa baba, and tercera. Pag naikambyo ko na lahat hanggang tercera, nakalo ako nun. Yan yung mga malalakas na gear, di ba? Nakalo ako nun. Okay, pag naubos ko na yan, kasi taas, Permira, segunda, neutral, kanan mo, pagkakanan mo, itinaas mo, tercera yon. Okay, pag nasagad ko na yan, tercera na yan, saka ko ngayon itataas itong splitter na to para ibalik ko ulit dito sa linya na to. Pinagmula ng Permira, 4 naman yun, kwarta naman yun. Lahat ng high speed na yan, high speed na yan, puti. Ayan, puti, oh. O, pag hinatak mo yan dyan, quinta. Pag neutral mo, pitik mo pa kanan, itulak mo, sixta. Okay, ayun. Neutral, okay, medyo kailangan mo na mag-minor, may hams, pitikin mo ito pababa. Pitikin mo ito pababa. Bakit? Para mag-start ka ulit sa luger o sa Permira, segunda, tercera. Depende sa takbuhan. Ngayon, bakit? Ano naman to? Kasi meron ditong splitter sa unahan at meron naman dito sa gilid. Ayan, bali ang mga aking pag nagmamanyo ko, ito ganyan ang style ng aking kamay. Ayan. Ayan. Pitik, baba, taas, baba. For example, sa ano tayo, dito lang ako gumagamit ng high and low. Okay? Pag nasa rektahan, pero pag for example, nandito na tayo sa may karga ako. Ibig sabihin may karga ako, loaded ako nasa 45 tons. Okay? Nandito ako sa baba, no? Pag kumambi ako ng Permira, actually, hindi naman nagagamit ito sa Permira yung high and low. O, sa segunda tayo, segunda. O, segunda dahil na kailangan na medyo alalay tayo, mabigat. Pag kambyo ko ng segunda, naka-low yan, low gear. O ngayon, gusto ko ng segunda high. Isa ko ba, sabi mo, paano magiging segunda high yan? Isang mo ikakambihan, hindi mo nagagalaw itong handle, pipitikin mo lang dito, back, naka-high na yan. Pag naka-high, bitawan mo yung clutch, okay na yun, naka-segunda high ka na ngayon. Pagkabitaw mo ng clutch, siyempre pitikin mo yung, ibaba mo ito. Pero naka-segunda high ka na nun, ha, naka-segunda high ka pa nun. Ngayon, titersira ka ngayon, back, tercera high, galing ka ng segunda, no, ulit, sorry. Halimbawa, naka-high ka ngayon sa segunda, no? Pinitik mo na yun. Pagka okay na segunda mo, pumasok na yung gear mo sa segunda, high, ibaba mo siya. Hindi ka na kailangan umapak ng clutch dyan. Dire-diretso ng takbo mo dyan, no?
Ngayon, kailangan mo na mag-change gear. Tersira. Wala ka nang gagalawin. Dahil nakaabang na yung tersira low. Nakaabang na siya guys, di ba? Okay? I-connect mo na siya doon. Direct mo na siya sa tersira. So, kailangan mo ng tersira high. Pindutin mo siya. Pagka-pindot mo, siyempre, apaka mo yung clutch. Pasok na siya sa tersira high. Okay? Ngayon, pag nakapasok na siya sa tersira high, pindutin mo lang yan. Hindi ka na aapak ng clutch niyan. Di ba? Hindi ka na aapak ng clutch niyan. Ready na siya sa low ng fourth gear. Nakalo na siya. O di nandiyan ka naman sa fourth gear, nasa kwarta ka na no? Kailangan mo nang i-high siya. O di pindutin mo lang siya, sabay apak ng clutch, pasok na sa kwarta high. Pag pumasok na sa kwarta high, huwag ka nang aapak ng clutch. Ganito na lang gagawin mo. Ganyan mo lang siya. Pasok na yan. Bakit kasi naka-down? Kasi naka-abang na siya sa quinta low. Ayun, nasa low na yung quinta. Di ba? Kailangan mo na naman siyang ipasukan ng quinta high. High naman. Kasi medyo mabilis-bilis ka na dyan. Pindutin mo lang siya. Ito, yung nasa gilid niya. Pindutin mo pataas. Saka ka magtapak ng clutch. Okay? Pag okay na, bitaw ko ng clutch. Tapos pindutin mo siya. O, nakalo. Nakalo siya. Nakaabang naman siya sa low 6ta. 6ta. Mabilis na yan, no? O, ngayon, isasagad mo na yung cambio mo. Pindutin mo siya sa high. Naka-high na yan. Pindut ka ng, tapak ka ng clutch. Pagkatapak mo ng clutch, okay na. Nagpasok na yung high ng 6ta mo. Hayaan mo na lang siya. Ibaba mo siya. O, ngayon, nagka-trapikan. I-neutral mo siya. Baba mo yung sa neutral, no? Neutral. Tapos baba mo to. Itong nasa ito splitter na to para magsimula ka na naman sa primera, segunda, tercera. Pag nasa rektahan ka na, itaas mo siya ulit para pasok siya sa kwarta. Okay? Ganun lang. Ganun lang ang aking mai-share sa inyo sa pag-ooperate ng Volvo 420 model 2008. Sana nagustuhan ninyo guys at salamat ng marami. Mamaya kung may time pa ako, i-demo ko naman sa inyo kung paano magkabit ng tractor sa trailer. Okay guys? Salamat. God bless.